May dalawang batang Pinoy na boksingero ang undefeated at magpapabagsak sa kasikatan ng Japan pagdating sa sport na palakasan, ang boxing. Round 1 brutal KO ang inabot ng best friend ni Inoue sa isa nating pambato, habang napakaangas naman ang kamao ng isa pa nating pambato. At sigurado na ang dalawang ito ay magiging future face na boksingero at pababagsakin talaga ang mga Hapones na boksingero. Hapon na bata ni Naoya Inoue ang nagpabagsak sa kanya sa sparring. Winasak ng Pinoy, first round KO ang inabot nito sa alaga ni Jerry Peñalosa. May isang bagitong Pinoy na boksingero na alaga ni Jerry Peñalosa ang kumawawa at winasak talaga ang bata ni Naoya Inoue sa bansang Japan. First round brutal KO ang inabot ng Hapon na kalaban. As we watch this beautiful scene. Maganda yung competition game. Tapos napapalapos yung pinasok nilang isang boom. Hindi po basta-basta ang hapon na ito na bata ni Naoya Inoue, mga kaibigan, dahil ito lang naman ang hapon na nagpabagsak sa kanya sa kanilang sparring na laban. Sino ang bagitong Pinoy na ito na nagpabagsak sa bata ni Inoue at paano niya winasak ang kaisa-isang Hapon na nagpabagsak sa halimaw ng Japan? Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo, kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ang dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito, pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts, si Pagaling po 2019. Oh, active performer just like Pagaling. High. Kenneth Lover. Oho, ito na. Umatake na agad si Lover. A lot of punishment, knockout. Oho! Left hand. That's it. Sa round number 2, kuha ni Lover ang takbo at galawan ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. It's the crowd. You see the contrasting styles of Lover, but he fights out of that right jab. He's found the distance in the Galawan. Now he's putting the pressure on Lover. Lover fight. Tokosol. Oho! Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see Lover as active. Gotta be more aggressive. Then he'll counter. That's the end of Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh! Robbie! Oh, what a shot! Left hand! Watch here, the opening
Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight title. Araw ng Sabado, August 24 taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board, Parañaque City, nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Chin Ching Yang ay isang dekalibreng boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Round number 1, dumayo pa ng Parañaque ang boksingerong taga China para masungkit ang kampyonato at belt na pinapangarap niya. Round number 1. Init ka agad ang simulaan. Oh, shoot! Nagkanama ka agad. Bilis ah. Boom, counter. Oh. Oh, solid. Sa round number 2, kuha na ni Lover ang galawan ng kalaban kaya madali na niyang napapatamaan ang kanyang kalaban. Ito nga abangan nyo guys. Uppercut counter. Inside another one. Maganda kondisyon. Left right. Solid na rin left. Matibay din. Good body again. Hindi tinatablan. Matibay siya. Ganda ng mga patama. Boom! Good defense, no? Again, uppercut. In every time nakakatama. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo, kontrolado pa rin ang ating pambato ang laro ng kalaban nito. Nice again. Ganda combination. Nice good comeback. Good right hand. Good exchange. Dito sa round number 4, matibay din talaga ang boksingerong taga China pero wala na rin siyang nagawa dahil sa lakas ng ating bida. Oh, yan na. Umalog na naman. Pinapaula na na. Pucha. Wow. Round number 5, malinaw na ang kalibre ng ating boksingero kaya tagilid na dito ang boksingerong Chino. Dito sa round number 6, matindi din talaga ang kalaban ni Kabayan. Sugod ito ng sugod at ayaw sumuko sa kanilang laban. Momentum nasa kay Cheng Cheng eh. Nasa kanya yung momentum. Nakatama din yun. Round number 7, ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban pero mas nakakalamang dito ang ating kababayan. Para good test. Grabe. Dito sa round number 8, tuloy pa rin si Kabayan sa pambubugbog sa kalaban. Baliwala sa kanya ang mga kamao ng kalaban. Nakabuild si ano? Yung more of that, naka-recover na yata. Ayan na! Round number 9, maliksi pa rin ang ating kababayan habang pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. Ka-cheng-cheng eh.
Final round, round number 10. Parang hindi napapagod ang ating kababayan. Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban. Sugod lang. Tuyo na counteran. 8 seconds. Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang round na ipinanalo ang kanyang kalaban. Dahil sa mga panalong ito ay dinayo na ang ating pambato sa bansang Japan at ang kanyang unang hapon na kanyang makakalaban ay alaga mismo ng halimaw ng Japan. Si Tulio de Canarudo ay bata ni Naoya Inoue dahil sa husay nito palagi itong kasparing partner ni Naoya Inoue at ito yung hapon na boksingero na nagpabagsak kay Naoya Inoue. Araw ng Linggo, December 15, taong 2024 sa Shimiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Ladies and gentlemen, Kenneth Llover in the red corner, his round number 1. Llover now takes center of the ring, picks up with the jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio, goes for a jab. Another jab from Llover. That is a jab in the straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Si Kenneth Llover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boksingero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Ang sobrang batang Pinoy na boksingero na sobrang lakas sinampay ang kalaban sa lubid ng ring ng kanilang pinaglalabanan. Muli na namang nagpakitang gilas ang isang bagitong boksingero na tinaguriang anak ni Casimero dahil sa sobrang angas nito sa ibabaw ng lona. Halos mapatay ni kabayan ang matangkad na tay na kanyang nakalaban. Sobrang lakas ng kamao ng ating boksingero kaya parang lantang gulay na parang sinampay sa lubid ng ring ang Thailander na kalaban. Kaya naman yung diwata ng Thailand ay labis talaga siyang hinangaan. Si Arvin Jan Pasiones o AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu, ngunit naninirahan na ngayon sa Ho Chi Minh City, bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase, kaya na-inlove ito sa pagbaboxing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Ang kanyang huling nakalaban ay isang powerful na Thai na boksingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong Thai na ito dahil siya ay may 100% knockout power ratio. Sa record na 8 wins, lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Untouchable po
ang kalaban ng ating pambato. Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan. Gusto nang magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang yabang ng Thai at binubuli ang ating pambato. Ngunit lilipad ang ulo nito pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At nito lang August 11 taong 2024 ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng bansang Thailand. Ngunit 3 beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng napakalupit nating kababayan. Araw ng Sabado, March 25 taong 2023 sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, bansang Vietnam. Magaganap ang laban ng ating kababayan na si AJ Pasiones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtung. Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato. Pagpasok pa lang ng Thai ay naghihiyawan na ang mga tao. Crowd favorite ang Thai na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1, kumpiyansa talaga ang Thai na kalaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ng Pinoy sa round 1 pa lamang ng kanilang bakbakan. Cực kỳ mừng rồi và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có một màn knockout thật sự nhanh chóng hay không. Bây giờ thì đã có 3 lần bị giải đến 2 lần knockout. Đó là Pasiones. Hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu bằng cái lục. Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan. Orthodox at southpaw ay kaya niyang panghawakan. Kaya naman dito ay nawasak ang Thai na kalaban. 10 hiệp đấu. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang Thai na kalaban pero pinag-aaralan at tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan. Là một tốt. Đấy rồi, về chiều cao và xé tay. Và vừa rồi thì Việt Nam cũng đã có một lần Nagyayabang na agad ang Thai na boksingero habang nakapokus lang sa laban ang ating pambato.
Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na Thai na kalaban. Isang napakalakas na 1-2 combination ang pinakawalan ng ating kababayan. Ang brutal na nagpabagsak sa hambog na Thai na kalaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang-gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ng bumigay ang Thai na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese, lalo na yung diwata sa galing ng ating boksingero. Napasayaw-sayaw po si AG Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Instant superstar po si AG Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan ng gusto ng mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino. Sa sobrang angas naman ng Thai na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Araw ng Linggo, August 11, taong 2024, sa patimpalak ng lead WBA Asia Vietnam Tournament ng boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boksingero. Si Nantanon Tongshai ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may 13 panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at 2 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may 9 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa laban na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng Thai na boksingero. Hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Nói nhà tôi ba đời, làm võ sĩ boxing chuyên nghiệp. Dito sa round number 1, agresibo agad ang Thai na kalaban pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, trận đấu 8 hiệp. Ở hạng 110 pound. Đấm tốt của Pasiones. Đây giày ép luôn đối phương, nó đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Pasiones làm được. Đừng quên rằng đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ choáng choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục thật rồi. Không thể tin rồi. Sobrang angas ng galawan ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang Thai na kalaban. Mới chỉ là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ có lẽ không chùn rồi. Và đó là chiến thắng cho AJ Pasiones. AJ Pasiones đã thắng. Si AG Pasiones ay isa ring Pilipinong boksingero na may potensyal na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas Janrael Casimero. Wala talagang imposible kung ikaw ay mangangarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.